Isa-isa na pong nagbabaliktaran yung mga nagnanais maging witness at sinasabi nga nila na sila ay nag-deliver nga po ng mga mali-malitang pera dito kay Martin Romualdez patungo doon sa bahay niya. Ngayon, pagkatapos po nung apat doon sa 18 ex-marine na dating security aide ni Saldico, yung nauna po ngayong nagsiwalat na siya ay nag-deliver din po ng pera doon sa bahay ni Martin Romualdez na si Orly Gutesa, binabawi na rin po niya yung kanya naging statement na naggatid nga rin po siya. So, ibig sabihin po, lahat po ng binanggit po niya doon sa kanyang affidavit nung siya humarap sa Senate Blue Ribbon Committee sa pamamahala ni Senator ni Panfilo Lacson nung mga panahon na nandun pa si Marcoleta, lahat po yun, wala na po. So, bali wala na po yung lahat ng mga statement niya doon kasi nga binawi niya na. So ano na po yung mangyayari ngayon dito sa isinampang kaso kay Martin Romualdez na sinasabi ni Bongbong Marcos na masasampahan na nga ng reklamo nung siya ay nagsona. So lumalabas ngayon dito na talagang hindi po makakasuhan o hindi man lang makakatikim ng haplos ng rehas itong si Martin Romualdez dahil po lahat po ng mga tumitistigo laban sa kanya lahat po binabawi na po yung kanilang mga naging testimonya. So ito, panoorin po natin tong balitang to kung saan nga po binawi na po ni Curly ex-marine Sergeant Gutesa yung kanyang naunang pahayag tungkol nga dito sa pagdi-deliver ng pera kay Martin Romualdez. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago lahat, kung di ka pa naka-follow o naka-subscribe sa Makapili TV, baka naman pwede pakipindot po muna subscribe or follow button at the same time pa-like and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin. Bukod sa tatlong dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, sina Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing, kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Nakatutok si Maki Pulido. Exclusive! Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, tagahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Dante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutesa ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulan nga na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Gutesa noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Gutesa pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Gutesa kaya di siya makontakt. Sa kwento ni Gutesa sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. At nang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link.
na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Ang gawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ang Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Maki Pulido, nakatut. Ngayon, kung titingnan natin yung nangyayari sa mga nag-witness na sinasabi nga kasama si Martin Romualdez doon sa pinaka-mastermind nitong flood control project. Kung aanalisahin natin yung nangyayari rito sa pagbaliktad nga po ng mga witness dati, yung mga nagsasabing nag-deliver sila ng pera kay Martin Romualdez, may napansin tayo doon sa pagbabawi nila ng kanilang mga statement. Sinasabi na pinangakuan daw sila pero hindi natupad. Unang-una, 'di ba? Kung ganyan na magiging senaryo na ikaw gagawing witness, tapos wala pang naibibigay, pupunta ka na kaagad doon para mag-testify. Medyo pagduda, 'di ba? Siyempre dapat yan bago ka tumistigo doon, at least makakuha mo na yung 50%. 'Di ba, ng kung ano yung naipangako sa inyo, kung ano yung napag-usapan, at least 50%, 'di ba? Hindi ka naman papayag na wala pang iniaabot sa iyo, pero titistigo ka na, 'di ba? Yung isa sa mga napansin natin. Kagaya doon sa 3 o 4 na ex-marine na nag-recant din ng kanilang salaysay, ganun din hindi daw natupad yung ipinangako sa kanila. So ibig sabihin, pumayag sila magtestigo kahit na wala pang inaabot na kapalit. 'Di ba? So, kung titingnan nyo, medyo doon may sablay. Tapos, ito pa yung isang sablay na nakikita natin, yung sinabi ni Saldico na nagdi-deliver o nagbibigay nga siya ng pera dito kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, hindi rin totoo. Tandaan nyo, may reklamo ring nakasampa o nagtatago ngayon si Saldico dahil nga ayaw niyang bumalik ng Pilipinas dahil alam niya itetegi siya nila Bongbong Marcos kung sakasakali na bumalik siya rito. So medyo doon pa lang medyo mag-iisip na tayo na ang yung connection ba medyo malapit-lapit sa katotohanan na ginapang talaga itong mga dating security aid ni Saldico para hindi po makasuhan itong si Martin Romualdez. Dahil kung nang pagbabasihan yung mga affidavit nila na sinasabi na si Martin Romualdez ngayon pinagdeliveran ng pera tapos nag-recant. So, sabi nga nila, kung walang reklamo, walang makukulong, walang demandang mangyayari. So,
ganyan yung nangyayari ngayon dito na lahat po ng mga possible na pwedeng maging witness ni or magiging testigo laban dito kay Martin Romualdez, pinatatahimik na. Hindi lang natin alam kung sa paanong pamamaraan. Pwedeng, di ba, yung iniisip natin na pwedeng times 2 or times 3 ng inaalok o inalok dito sa mga to nila Mike Defensor daw. Sabi kasi may inalok daw si Mike Defensor. So since mas mayaman si Martin Romualdez, possible ba kahit times 4, times 5 kaya nilang doblehin? Huwag lang makulong. So, ganyan po yung nakikita natin senaryo ngayon na talagang pinipilit nga pong hilutin yung mga nagwi-witness para nga hindi na makasuhan itong si Martin Romualdez dahil pag nakasuhan si Martin Romualdez, damay si Bongbong Marcos. So, sa palagay po ba ninyo, talaga bang si Martin Romualdez po ang nasa likod ng pagbaliktad ng mga witness para hindi makasuhan? So, paki-comment down below po kung yan po yung pananaw din po ninyo. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.